na ginawa sa dream site sa 13 Martires, Cavite. Kaya marami napagod. Isa dito yung anak ko, si Pastor Jace. Kaya kaninang morning, siya yung pinagpits ko. Okay, para ngayong hapon ay makapagpahinga siya. Ako naman ang dapat nagpapahinga dahil senior na, tatayo naman ngayon on behalf of my son. Okay? At ang aking ibabahagi sa inyo ay isang bagay na inireveal sa akin ng Diyos. Nung ako po ay nag-altar call, day 2, gabi po yun. Ano ba ang topic na pinangaral ko doon? Ang susi sa malalim at nag-aapoy na relasyon sa Diyos. Yung babalik ka sa altar. Yun ang pinipits ko. Tapos, nung nag-altar call ako, di naglapitan na sila lahat dyan. May iba nagiiyakan, iba'y natutulog, iba'y naghihikab, iba-iba ginagawa nila. Iba nakatuwad, di ko alam kung nagpapalabas ng hangin sa tiyan. Ganun po ba? Kaya kung makikita niyo yung scenery niya, ano siya, napaka-seryoso. Tapos, nung nagmi-minister akong ganun, biglang sa harapan ko, ang laking kamay ang tumapat sa kamay ko. Nagulat ako doon sa kamay na yun, puting-puti siya. Wala siyang ibang katulad sa kaputian. Marami tayo nakitang puti di ba? Puting damit, puting pintura, o puting color sa iba. Pero ibang klase yung pagkaputi ng kamay niya. And then nakita ko mismo sa gitna ng kanyang kamay, sa palad niya, may butas. At yung butas, ano siya, hindi malinis yung butas. Parang may sugat-sugat, and then may dugo doon. Sabi ko, ang kamay ng Panginoong Hesukristo yun. Nakita ko po yun. Pero wala akong pinagsabihan ni isa mang tao. Maski sa wife ko, pagbalik namin sa room, matutulog na kami, nasa isip ko lang siya Maging nung kami, nung sa last day, yun pala yun. Kaya bala ako nakakita ng kamay. Kasi nung nakahiga na ako noon, naiisip ko pa rin siya, ano kayang kahulugan ng kamay na yun? So nag-research ako, ano ba kahulugan ng kamay na nakita ko na mayroong sugat sa gitna? Mayroong kamay na pinako at may dugo. Hindi ko alam na yun pala ay mayroong napakagandang mensahe na ipinararating una sa personal ko kasi ako nakakita malibang kasosyo ko kayo doon, nakita nyo rin. O ipinakita rin sa inyo yun ang personal ng Diyos. Pero nakita ko yung personal. And then, na-realize ko sa pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay. Ngayon po, pinagdiriwang yun sa buong mundo Resurrection Sunday o linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay bahagi ng pagdiriwang ang mga kamay ng Panginoong Hesus na tinusok ng pako. Part siya. Kaya ngayon, ito'y aking ibabahagi. Supposed to be dapat Sunday morning ito. Kasi nagawa ko na ito na topic agad. Nagawa. Para sa Sunday morning. Kaya lang, siyempre, sabi ko, anak, ikaw muna mag-pit sa morning para makapag-rest ka. Alam ko, mangayayat ka. Okay? Kaya kailangan makapagpahinga ka. Okay, sabi ko sa anak ko. At ngayon nga, nagpapahinga silang mag-asawa dahil yung asawa niya ay buntis. Okay? At ngayon, kapatid, bahagi siya, kaya nang muling magpakita ang Panginoon sa mga alagad, matapos po itong mabuhay muli, ay nandoon na si Thomas. Nung una wala si Thomas yung isa sa 12 disipulo ni Christ. Na ayaw maniwala noong unang nakita ng 10 mga alagad ng Panginoon. Tomas, sayang wala ka. Hindi ka nakatalo sa ating prayer meeting o Bible study o gawain para kay Jesus Christ. Lumitaw si Christ. Niwala ako. Yun ang sabi ni Tomas. At next Sunday, habang nagtitipon muli ang mga mananampalataya, lumitaw si Jesus sa gitna nila.
At paglitaw na paglitaw ay yung salita o pangalang Tomas ang umalingaw-ngaw sa isang room na saradong-sarado. Sinabi ng John 20 verse 27, pakita na po natin yung verse. Kasi yan ang title ko. Mamaya, ipapaon natin. Yan muna. Sinabi ni Kristo kay Tomas, hawakan mo ang mga kamay ko. Hawakan mo ang tagiliran ko. Huwag kang magduda. Maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. So dito po ay nakita natin na yung pong, pakita natin yung title, Brother Andrew, yan. Ang mga kamay na pinako sa krus. Yung larawang yan, hindi yan yung ganyang larawang nakita ko kasi puti siya. Tapos, bilog siya na may mga sugat-sugat sa gilid, hindi may dugo pa siya. Yun po ang nakita ko. Kaya ngayon po mga kapatid, ang kamay na yun ng ating Panginoong Hesus na ipinakita niya kay Tomas na may butas, yun ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Umaga sana sasabihin ko kasi nasanay ako ng umaga. So mga kapatid, ngayong hapon ay pag-uusapan natin ano ang kahulugan ng kamay ni Jesus na tinusok ng pako. At bakit ito ipinakita ng Diyos sa akin? Ibig sabihin, mahalaga yun. Kasi preacher ako mangangaral ako So dito ay, bakit mahalaga sa buhay natin ang kamay ni Kristo na tinusok ng pako? At isipin mo ang eksenang ito, mga kapatid, na isang kamay na wala namang bahid anumang kasalanan, isang kamay na gumagawa ng mga himala at nagpapala. Yung kamay ni Jesus na ipinako sa krus, bakit mahalaga yan sa buhay natin, ang kamay niya na tinusok ng pako? Kaya ngayon po ay bibigyan ko kayo ng point number 1 kung bakit ang kamay na yan ay tinusok ng pako. Una, dahil ang kamay ni Jesus na napako ay umako ng ating mga sugat at karamdaman. Sa Isaias 53 talatang 5 ay maliwanag na ipinapahayag. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay pinagaling kayo, sabi ng Panginoon. Ano ang kahulugan nito? Kasi ang kamay ng Panginoong Hesus, pag binasa po ninyo ang Gospel from the book of Matthew hanggang the book of John, ay gumagawa po ng mga pagpapagaling. Yung kamay ni Kristo ay gumagawa po ng mga himala. Sa Mateo 8, talatang 3, hinipo ni Jesus ang isang ketongin at sinabi niya, gumaling ka, at biglang gumaling yung taong may sakit sa balat. Sa Marcos 1, talatang 41, pag binasa niyo po yan, hinawakan ni Jesus ang may sakit at nalinis siya. No? Nalinis ang lahat ng sugat sa kanyang katawan. Ganon din sa aklat ng Lucas 4, talatang 4 na po. Mababasa niyo po na ipinatong ni Jesus ang kamay niya at pinagaling niya ang maraming mga sakit na lumapit sa kanya. Sa aklat ng 1 Kabanata 8, kung kayo'y nagbabasa, meron pong isang babaeng nahulihan sa akto ng sexual na kasalanan at iniharap ng mga religious leaders sa Panginoong Hesus. Hindi hinatulan ni Jesus ng kanyang kamay yung babae. Sinabi niya sa mga nandoon na nag-aakusa, ang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato. Kasi may mga kanya-kanyang hawak na bato sa kamay ang bawat isa. Sa halip na sila'y bumato, nakondikta sila. Binitawan nila ang bato sa kanilang kamay. Si Kristo lamang ang may karapatan na humatol sa Kanya. Dahil si Yesu Kristo ang tanging walang kasalanan.
Pero hindi niya pinagbuhatan ng kamay ang babaeng nahuli sa sexual sin. Sa halip, ang ginamit niya ay pagbabasbas. Paano ka magsasign pag umuwi ka na? Umuwi ka na? Umuwi ka na? Di bibig mo ba? Umuwi ka na? Hindi, kamay, umuwi ka na. Ginamit niya ang kanyang kamay, hindi para humatol. Ginamit niya ang kanyang kamay para magbasbas sa babae, umuwi ka na, pero huwag ka na ulit gagawa ng kasalanan. Pero ang tanong, kung ang kamay ni Jesus ay may kapangyarihan, bakit ito hinayaan na tusukin ng pako? That's the question. Even in my own mind. Bakit hinayaan ng Panginoong Jesucristo na yung kamay niya na gumagawa ng mga kababalaghan at mga patotoo ay hinayaan na matusok ng pako? Bakit nga ba? Bakit nga ba hinayaan niya? Hindi kaya hindi niya kasi maiwasan? O kaya ay hindi niya kayang pigilan ang mga Roman soldier para ipako ang kamay niya? O baka naman pinili ng Panginoon na tusukin ng pako ang kanyang kamay para sa atin. Hinayaan niyang mapako ang kanyang kamay para sa ating lahat. Kaya mababasa natin sa aklat ng 1 Kabanata 9, talatang 6 hanggang 7, ang kamay ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking bulag, buhat sa pagkabata. Ang sabi ni Kristo, gusto mong gumaling? Opo. Kumuha siya ng putik at dinuruan niya yun, and then pinahiran niya, gamit ang kanyang kamay, ang mata ng bulag, at ito ay nakakita. Ito rin kamay ni Jesucristo na nasugatan dahil sa pagpako ay nagpagaling ng mga sakit sa balat. Katulad ng aking mga nabanggit sa Mateo 8, talatang 3. Pero sa krus na yun, makikita ho natin, kapatid, doon sa krus, ang kamay na gumagawa ng kababalaghan, tumutulong sa kapwa, tumutulong sa pangangailangan ng tao, ay tinusok ng pako. Isipin niyo po yan, mga kapatid. Ang kamay ni Jesus na nagpagaling, siya mismo ang nasugatan. Yung nagpapagaling na kamay, siya mismo ang nasugatan. Bakit kaya? Ito ang sagot. Dahil ang sakit na dapat nasa iyo, siya ang umako. So yung kamay na yon na hindi dapat masugatan, makapangyarihan ang kamay ng Diyos eh. Pero hinayaan niyang masugatan, yan ay para akuhin niya yung sakit o karamdaman na meron ka. Amen po ba? Kaya hindi nakapagtataka, kinabukasan, day 3, last day ng aming spiritual retreat, ay gumawa ng mga himala at kababalaghan ang Panginoon. Marami doon sa mga kapatiran natin na hindi pa naranasan ang mag-speaking in tongues. Yung baptism with the Holy Spirit ay naranasan ang baptism with the Holy Spirit. Eh, hindi naman po pwedeng yan ay mamanipulahin ng tao. Halimbawa, Chelsea, sige. Sabi mo, do, re, mi. Susunod ka, do, re, mi, fa, sol, la. Ayun, nagtatangs ka. Sige na pa. Simulan mo sa pinakamataas. Do, ti, le, mi, fa, sol. Yes, yan. Parang ganun. Kukupahin mo yung speaking in tongues. Hindi po ganun. Kusang ang Diyos magkokontrol ng dila mo. Kamay ng Diyos yun. Kaya pala, tapos, may kapatiran na sabi ko, ano po ang sakit nyo, Nay? Taga-outreach natin ito sa Bicol. Ano po ang sakit-sakit po ng likod ko. Ano pong problema nyo dyan? May osteoporosis po ako. Talaga? Gusto niyo po bang gumaling? Opo. Alam niyo po, nagkaroon ng himala na kagalingan sa kanya. Nawala daw yung kanyang mga sakit sa likod, pain, doon sa matandang iyon. And then, merong isang kabataan tayo rito. Nandito ba si Elisha Faith? Si Elisha. Elisha, where are you? Are you there? Elisha? Asa na? Ay, ako po, nakatikip. Hindi ko napapunta sa harapan, nahihiya na siya. Tinakpan na agad ang mukha niya Ang batang ito, lubigang lumapit, bumulong din sa akin, Pastor, may letter S po ako sa likod. Ano yung S?
Yung pala, nagpa-MRI ka, baluktot yung kanyang spinal column, kaya masakit. Ayan, tumanggap din niya, nakagaling. Wala na yung pain sa likod niya. Tapos yung isa, ito, ang tama, andito pala ito. Ito rin, bigang nasa likod siya rin daw. Alika nga rito, ito. Kasi ito, mahihiyain ito si Elisha Pitt, baka himatayin dito, kasalanan ko pa. Ano bang ginawa sa'yo ng Diyos? Ano yung pain muna naramdaman mo? Sige, para makita nila na kamay ng Diyos yung kumilos eh. Every time po kasi na matagal akong tumatayo, matagal ako nakaupo, nakakaramdam po talaga ako ng pain dito banda. So nung lumapit po ako kay Bishop, habang pinagpipray niya na yung likod ko, nararamdaman ko na may ginagawa talaga yung Lord sa likod ko. Kasi yung pain wala akong nararamdaman na pain noon, pero nung nagpipray siya, nagsisimula na siyang bumalik yung pain habang nagpipray si Bishop. Parang kinukuman niya na yung braso ko na Humaba. back to normal po, humaba po. Doon ko nararamdaman yung todo na pain na parang may hinuhugot sa likod ko na hindi ko maipaliwanag, na parang ina-adjust siya, ganun. Tapos nung nag-stop si Bishop, doon ko na naranasan na mawala yung pananakit niya. And ngayon, kaya ko na siyang i-straight back, hindi na nangangalay, hindi na ako nakakaramdam ng pain. Kala ko nga po nung pauwi namin kasi ang dami naming dalang gamit. So nakasakay ako sa motor. Sabi ko, titignan ko kung talagang pinagaling na ako ni Lord. Sabi ko gano'n, kung mangangalay to, kasi ang daming maleta yung hawak ko, tapos sakay lang ako sa motor. Sabi ko gano'n, glory to God talaga kasi pag uwi namin wala akong pain na nararanasan until now. Na hanggang ngayon kahit na mag-straight back ako, hindi na ako nakakaranas ng pangangalay. Kamay Yun ng po. Panginoon yun. Glory to God Kamay po. ng Panginoon yun. Kumilos. Doon ko nakita. Kaya pala pinakita niya sa vision, gagalaw siya. Diba? Ito si Chelsea dati Ito Ano yan may scoliosis ka ba dati? Sige nga, magpatuto ka rin. Ito, nabaptize to sa Holy Spirit. Nag-speaking in tongues nung dalagang ito Yes po, bali po before po, medyo matagal na po siya, last year po. Meron din po akong scoliosis. Bali nagpa-x-ray po kasi ako dito sa my lung center po. Para po dun sa school na pinapasukan ko since need po namin ng medical certificate. So, kasama po yun sa kailangan. Then, nakita po doon na mayroon po akong mild scoliosis. So, sabi ko, yung pain pala na nararanasan ko sa likod, akala ko normal lang siya since nagbubuhat din ako or minsan mali din yung posisyon ng tulog ko. Akala ko dati, mawawala lang siya, hilot lang, ganun. But nakita nga dun sa x-ray na meron talaga siyang mild scoliosis. Tapos, midweek service noon, umattend ako dito noon. Tapos, umiyak ako kay Lord. Sabi ko, ba't ko siya naranasan? Bakit niya binigay sa akin yon? Then, one time po, nakita ko si Bishop dito sa may gilid ng pinto. Tapos, na-share ko po sa kanya na, Bishop, meron po akong mild scoliosis. Then after that po, sabi sa akin ni Bishop, meron kang mild scoliosis, sige ipagpe-pray kita. Then during that time po na pinagpe-pray niya ako, yun na po, pinadiretso niya po yung kamay ko, ganyan. Then during pinagpe-pray niya po ako, hindi ko po maintindihan yung nararamdaman ko. Actually po kasi, habang pinagpe-pray niya ako, nanginginig na ako kasi parang may something sa katawan ko na hindi ko maintindihan. Tapos yung pinakalikod ko or yung spinal cord ko sa likod, talaga siyang parang gumagalaw siya. Tapos, after niyang madiretso, uminit siya ng sobra. Kaya sobra akong nagulat kasi parang meron din akong doubt during that time. Dahil nga sa nangyari ko na parang si Lord nawala sa akin kasi inayaan niya yung bagay na yun. Pero during that time, pinatunayan niya sa akin na hindi siya nawala, nandyan lang siya. And lahat ng bagay po, may dahilan kung bakit nangyayari yun. And glory to God po, kasi until now, yun po yung biggest testimony ko sa Kanya, na pinagaling niya po ako sa Hanggang sakit ngayon, ko since yun. Yes then, po. Bali, meron po akong mga x-ray ngayon. Kung makakapag-share nga lang ako, Bishop, pwede ko po siyang ilabas. May mga x-ray po ako na ginawa before and wala na po yung mild scoliosis ko na yun. Pwede ko po siyang ipakita sa harapan. Yung dati ko pong mild scoliosis, tapos yung pinaka-x-ray ko ngayon. Yun po, glory to God po. Kamay po ng Diyos yun na gumagalaw.
Kaya dito, ano ang sabi ng unang Pedro 2, talatang 24? Pinasan ni Christ dun sa cross ang mga kasalanan natin para makalaya tayo sa kasalanan at mamuhay tayo na ginagawa kung ano ang tama. Dahil sa mga sugat niya, kaya tayo gumaling. Hindi po ako ang nagpapagaling. Malinaw po yun. Hindi ako ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling dyan ay ang sugat. Nasaan yung sugat? Nasa kamay ng Panginoong Hesukristo. Marami na akong pinag-pray before. Basta scoliosis, talagang pag nagpa-x-ray, straight na. Dati baluktot talaga, biglang straight na. Pero hindi ko alam kung paano yung pagpapagaling na ginagawa ni Lord. Until nakakita ako ng bisyo ng kamay na doon ay may sugat at doon ko naintindihan ang lahat. Kaya ipinipitch ko ngayong hapon sa inyo. Ang nagpagaling sa mga nag-testimony ay ang sugat sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin si Lord. Ulitin ko, hindi ako ang nagpagaling. Ano ang nagpagaling? Sugat sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi lang po niya tayo pinagagaling sa physical nating sakit. Kasama na rin dyan sa sugat na yan ang mga sugat sa puso ng isang mananampalataya o sino mang tao. Sinusugatan ng ating damdamin, may nasusugatan ng ating isipan, maaaring marami sa atin dito unknowingly, sugatan ang damdamin mo. Kaya napakasensitibo mong tao. Di ba? Pagka may sugat ka sa puso mo, may sumugat na ibang tao sa puso mo, hindi naghihilom yun kahit anong i-apply mo Mertiolate kasi no medicine can heal any wounded soul. Walang medisina, hindi doktor. Kahit ano bang uminom ka man ng pain reliever, hindi mawawala yun. And it's only God can heal yung sugat sa damdamin. At maaaring meron sa inyo taglay yan. Hindi lang damdamin, pati sugat sa isipan. Ngayong hapon, hindi pa rin nagbabago ang kamay ni Lord Jesus Christ. Kung kaya niyang magpagaling noon, kaya rin niyang pagalingin ka ngayon. Kaya ipinakita sa akin ang kamay niya na may sugat upang magpagaling hindi lamang ng mga physical nating karamdaman, kundi magpagaling sa mga sugatan nating puso, sugatan nating damdamin, at sugatan nating isipan. Only the wounded hand of Jesus can heal your wounded soul. Yun lang, wala nang iba. Kaya kung sinugatan ka ng iyong ex, only Jesus' hand can heal you. Amen? Sinugatan ka, kapatid, ng sino man, loved ones mo, magulang mo, nung bata ka pa, masyadong grabe ang physically abuse sa'yo. Kung saktan ka, kaya nagtanim ka ng sama ng loob, paglaki mo, gugulpihin mo ang tatay mo, maghihiganti ka sa kanya. Marami akong ganyang taong mga na-counselan. Pangarap nila ay gulpihin ang tatay nila pag lumaki na sila. Kasi nga, grabing higpit yung ginawa ng magulang nila sa kanya. Kaya kahit na born again, hindi mawala-wala yun. Kaya kahit konti lang, halimbawa, aabot lang niya yung kamay niya doon sa isang brother, hindi napansin, sama na agad ang loob niya. Sabi niya sa akin, alam niyo, Pastor Ferdy, hindi na ako bumalik sa church dahil doon. Kasi pag sugatan ka pala dati, nagiging sensitibo ka kahit wala namang mali siya. Kinausap mo na ba kako yung taong inabutan mo ng kamay, hindi malang inabot ang kamay sa'yo? Later on po, nagkausap kami. Sabi niya, ay pasensya ka na, hindi ko talaga nakita. Ang inisip niya, sinadya. Ganyan talaga yan, sinasadya. Ganun eh. Kasi sugatan na ang kanyang damdamin. Doon lamang na maka-attend siya ng Inner Healing and Deliverance Conference.
ng Jesus the Heart of Missions Team, GHMT. Nagkaroon ng altar call at kaming mga pastors doon ay tinawag noong pinaka-speaker, fellow pastors of GHMT, please minister to this sugatang tao. Ayun, na-encounter ko siya. Iyak siya ng iyak. Grabe pala pag sugatan ng tao, mini-minister mo. Mag-ingat ka. Hindi ka dapat nakapikit dyan. Kasi may mga lilipad na mga suntok dyan at lilipad na sipa. Kasi buti lang nakadilat ako nung ganun ang prayer ko, Lord, itouch mo po siya, ma-release siya. Biglang, gumanon, tumakas ang kamay. Buti ka mo, kung nagkataon sa pula ko. Tapos nanadyak, buti lang, nakaiwas ako. Yun po eh. Ibang klase po eh. Pag po nagkakaroon ng prayer sa mga taong sugatan ng puso, lumalabas yung the Hulk nila. The Hulk, lumalaki ang katawan, nagwawala po sila. Ganon. Yan po. Kaya kung may alam kayo na kapatid ninyo, limbawa, pag nagalit, nagbabato ng bote, ng baso. Ang nanay mo, pag nagpa-plancha at galit sa'yo, inahagisan ka ng plancha. O plato, lumilipad. Maraming hurt yun. Nakakanti, hindi siya nakakapagpatawad. And only Jesus' hand can heal that person. Tandaan nyo, ang kamay ng Diyos ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Mababasa niyo yan, pag binasa niyo ang Exodo 15, talatang 6. Ang kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihan. Dinudurog nito ang mga kaaway. Yan ang sabi ng Exodo 15, talatang 6. So ang kamay ni Kristo ay simbolo ng lakas. Ito'y simbolo ng himala. Ito'y simbolo ng kapangyarihan laban sa kaaway na sakit at karamdaman, hindi lamang physical, kundi sa ating mga emosyon, sa ating mga pag-iisip. Yan ang tinatawag nating kamay ng Diyos. Ngayon, ano ang kahalagahan? Bakit ipinakita sa akin yung kamay na may sugat sa palad? Kamay ni Jesus yun. Pinakita sa akin sa vision. Alam ko naman kung nag-i-imagine ka o hindi. Sabi ko pa nga, nung nakikita ko siya, ay, ba't may dugo pa rin? Kala ko wala ng dugo. It is as if, parang kapapako lang. Samantalang 1,000 taon na nakalilipas. May bakas pa ng dugo eh. Kaya nung matapos ang service, tahimik lang ko, pero iniisip ko yung nakita ko. Ako, ano kaya ang kahulugan nun? Lord, ano ang kahulugan nun? Kasi, yung mga lumalapit sa harapan, may mga ba, hindi hirap umiyak. Kaya nga nung nagpatotoo yung isang sister natin, nung last day, gabi din yun, nag-altar call ako, wala raw siyang nararamdaman. Ni isa, wala siyang nararanasan, parang ang layo ng Diyos sa kanya. Feeling niya, hindi siya forgiven ni Lord. Pero at that time na wala siyang nararamdaman, pinakita sa akin ng Lord, yun pong palad ni Kristo na meron pong marka ng sugat. At dito nakita ko, point number 2, bakit mahalaga na pinag-aaralan natin ang kamay ni Jesus na may sugat? Dahil sa kamay ni Jesus na tinusok ng pako, ito ang mensahe. Kinansila lahat ang ating mga kasalanan. Totoo ba yan? Hindi ko po yan gawa-gawang o katang-isip. Nasa Biblia po yan. Colossus 2, talatang 14. Para maintindihan natin na mga madlang Pilipino, Pinoy version ang gagamitin natin. Okay. Lahat ng nakakapagbasa ng Tagalog ay basahin. 1, 2, 3. Kinansel niya ang dokumento kung saan nakalista ang mga utang natin. Pati mga obligasyong kasama nito. Pinawalang bisa niya ang lahat ng iyon nung pinako siya sa krus. Pag inanalisa ninyo ang Colossus 2, huwag tayong aalis na sa Colossus 2, talatang 14, para maintindihan ng mga tao na nandito ngayon. Anong ibig sabihin yan, Bishop Perdi? Ibig sabihin, lahat pala ng tao ay may utang sa Diyos. Ulitin ko, lahat tayo may utang sa Diyos. Lahat ng tao may utang sa Diyos. Ngunit, nang mapako ang kamay ni Jesus sa cross,
kinanseled na ang utang natin sa Diyos. Dahil sa sugat sa kanyang kamay, kinansel. Guys, isipin nyo, para palang may record ang atin pong buhay. Para palang naka-Google document ang kasalanan po natin. Nakalista ang lahat ng mga kasalanang ginagawa po natin pala. Mga kasinungalingan natin, mga pagmumurang pinagagawa natin, mga pandaraya sa ating kapwa, mga pangungupit na ginagawa mo pag binigyan ka ng pambili at hindi mo na binabalik ang sukli sa magulang mo at mga pagsagot mo sa mga magulang mo, lahat ng mga sikretong ginagawa mo, lahat ng nagawa mong pagkakamali laban sa Diyos, nire-record pala yun. Parang nasa Google document. At hindi mo siya basta-basta mabubura sa record. Walang makapagbubura nun. Kahit anong eraser ang gamitin mo para burahin na nakalista lahat ang pagkakautang mo. Meron ka palang dapat pagbayaran dahil marami kang utang. Sabi mo, wala akong kautang-utang kanino man. Tama, hindi ka mangungutang pero may utang ka sa Diyos. Yan ang sabi po ng Biblia. May utang ka sa Diyos na dapat mong bayaran dahil sa mga kasalanan na nagawa mo. Kasi bawat kasalanan ay may kapalit na kabayaran. At kailan mo babayaran ang kasalanan mong yan? Amen? Ang tanong, kailan mo babayaran? Iris Santiago, ang kasalanan mong yan. Alam niyo po, mababayaran mo yan pagdating ng araw ng paghuhukom. Pag binuksan niyo ang Bible niyo, mababasa niyo ang Mateo 12, 36 hanggang 37. Kaya kung may Bible kayo, basahin huli niyo ang Bible. Ano ang sabi ni Kristo? Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pananagutan ng tao every idle words na lalabas sa kanyang bibig. Ano ang example ng idle words? Yung pinag-uusapan yung tao. Lahat ng kapintasan nito ay inuungkat nyo sa inyong kayong dalawa na nag-uusap. O nga, ganun nga yan. Grabe yun. Pinag-chichismisan ninyo. Nire-record yun, Pap. May utang ka sa Diyos nun. Babayaran mo yun pagdating sa araw ng paghuhukom. Anong sabi ng Mateo 12:36 hanggang 37? Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Kasama na ang mga pagbumura. Kasama na ang mga payatang puto at kutsinta ka dyan. Mga salitang ulol, salitang GAGO na ginagamit mo, papanagutan mo yan. Nakalista yan lahat. Ito ang iyong mga ang dami ng pagkakautang, ang haba ng pagkakautang mo na kailangan mong pagbayaran pagdating ng araw ng paghuhukom. Paano po yung kung namatay na yung tao, paano niya mapagbabayaran ang araw ng paghuhukom? Hebreo 9:27, mababasa niyo po yan. Ano ang sabi diyan? Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. Sabi sa katabi mo, kapatid, hindi ka pusa. Hindi siyam na buhay ang meron ka. Isang buhay lang. Pagkatapos mong mamatay, anong susunod? Paghuhukom. Huhukom ka. Doon lahat ng utang mo ay pagbabayaran mo sa araw ng paghuhukom. Haharap ka sa hukuman ng Diyos. Ngunit, kung may bad news, may good news naman. Okay? Ano ang good news? Nakakatakot naman ang sinishare nyo patungkol dyan. Ang good news ay kinansel ni Lord Jesus Christ yung record ng pagkakautan nating lahat. Parang walang masaya. Parang hindi tumatalab ang salita ng Diyos. Alam niyo, nung makita ko po yan, grabe, halos maglulundag ako. Maglulupasay ako sa iyak, sa sarap ng salita ng Diyos na yan. Pero nung bitawan ko sa inyo, kinansela ang lahat nating mga kasalanan. Ano?
So what? Parang ganun. Parang walang kadating-dating ang Word of God. Hindi pwede yun. Kasi kinakailangan papasukin mo sa puso mo yung salita ng Diyos. Huwag kang titingin sa tao na nagsasalita. Kung may paborito kang preacher, mamaya na muna yun, makinig ka muna sa akin. Pagtyagaan mo ako. Amen? Kung hindi ka interesado sa pinangangaral ko, makinig ka man lang. Salita ng Diyos yan eh. Total next Sunday, hindi na ako tatayo rito eh. Sa umaga ako tatayo. Kaya pakinggan mo muna ako kapatid. At maging seryoso ka sa salita ng Diyos. Colossus 2:14. Ang linaw, kinansila niya ang dokumento. Ano yung dokumentong binabanggit? Yan po ay mga batas sa Biblia na pag hindi mo sinunod, may parusang sumpa sa buhay mo. Yun po yun eh. Sabi, kinansila ang lahat ng mga pagsuway na ginawa mo, kinansilang lahat ng nakomit mong kasalanan dahil pinako si Kristo sa krus. Dapat iba yung impact sa'yo. Amen po. Iba yung impact ng salita ng Diyos. Sumasabog dapat yan sa puso mo. Kahit sino magsalita niyan, basta Word of God yan, may power yan. Amen po ba? At napakahalaga po na inyong maintindihan, hindi lang niya dinilit. Hindi lang niya inignore. Hindi lang tinakpan ni Kristo ang kasalanan mo. Ang ginawa niya, sa nakalistang mahabang papel na kasalanan nakalista sa iyo sa harapan ng Diyos, pinako niya ang lahat ng listahang iyon sa kanyang dalawang kamay para kanselahin. At ito'y binahira ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, pag tumayo ka sa araw ng paghuhukom, hindi ka na papanagutin ng Diyos sa lahat ng kasalanang nagawa mo. Amen? Imagine mo kapatid, parang may resibo ka na utang mo. At pinakita sa iyo yung resibo, sabi mong haba naman ang listahan ng utang ko. At sasabihin mo, hindi ko kayang bayaran ito sa dami kong utang. Then dumating si Lord Jesus Christ. At siya ang nagbayad ng lahat mong utang at tinatakan yung listahan ng utang mo na paid in full. In Greek word, tinatakan ang tetelestai, meaning paid in full, meaning fully paid. Nang si Jesucristo ay nakabayubay sa cross. At bago siya malagutan ng hininga, ay sumigaw siya sa English na, "It is finished." Yung English word na finished, pag tinigyan nyo yan sa Greek Interlinear Bible ng New Testament, yung finished ay tetelestai sa wikang Griego. Ibig sabihin ay fully paid. So, binayaran ni Kristo nang siya'y mapako sa krus ang lahat ng pagkakautang natin sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi po hulugan ang ginawa ni Kristo na pagbayad sa utang mo. Hindi rin partial payment ang ginawa ni Kristo, kundi fully paid ang ginawa ni Jesus. Kaya kung ang feeling mo, hindi ka pa nakakabayad sa Diyos sa mga pagkakautang mo dahil sa marami mong mga kasalanan, makinig ka. Wala ka ng utang sa Diyos. Malaya ka na sa utang mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, malaya na tayo sa pagkakautang natin sa Diyos. Narito ka ngayon, ipinapaalam ko sa iyo, dahil sa pagkakapako ng kamay ni Kristo, kanselado na ang utang mo sa Diyos. At sino yon na kanselado ang utang niya? Tumalong ka, sabi mo, ako yan! Ulitin natin. Sabi sa katabi mo, take two tayo. Amen? Ipakita niyo sa Diyos na nagre-rejoice kayo. Kasi, para makita ni Lord na nakatingin sa atin ngayon, live via satellite tayo sa langit eh. Nanonood si Lord. At alam niya yung kanyang pagdurusang ginawa sa atin. Napako siya sa cross. Tapos nakikinig tayo sa proclamation ng kanyang salita. Amen po ba?
At ikaw ngayon, kapatid, ay nakikita mo yung kagalakan sa puso mo, natutuwa si Lord. Meron pa rin nagpapalaga ng pagkakapako ng aking kamay. Sapagkat nabatid nila, kinansela ang kanilang mga kasalanan. Bayad na sila. Wala nang pagbabayaran pa sa apoy ng impyerno. Walang tatayong sinuman sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sa araw ng paghuhukom, exempted ka na. Pwede ang magulang mo nasa hukuman ng Diyos nakaharap. Ang mga kapatid mo, ang mga kumare-kumpare mo, ang mga kamag-anak mo. Pero ikaw, exempted ka. Dahil kinansela na. Bakit pinaniwalaan mo ito? Sinampalatayanan mo ito? Amen po ba? At hindi ka nahiya na isigaw, ako yun. Amen? Iparinig mo sa langit na ikaw ngayon. Sino ang kinansela ang lahat ng pagkakautang niya sa harapan ng Diyos ngayon? Itinuturing kang walang utang. Sino yan? Hindi ako naniniwala. Mahina pa yan. Sino yan? Kung ikaw yan, tumalong ka. Ako yan. Pakita mo yung iyong faith sa Panginoon. Amen? Pakita mo na ikaw talaga ay totoong naniniwala. Isigaw mo ng malakas. Canceled na ang kasalanan ko. Are you ready? At pag sinigaw mo yan with matching talon, at taas mo ang iyong kamay. Amen? Amen po ba? Ano yung sasigaw mo? Canceled na ang kasalanan ko. Wow! Nagkaroon ng cancellation because of the wounds in the hands of Jesus Christ. Yun pala yung mensaheng yun ng Diyos na ipangangaral ko. Nagtataka nga ako eh. Dapat sa morning ko ito ipangangaral. Kasi puro mga senior citizens sa mga nandun. Kaya lang, nag-switch kami ng anak ko eh. Siguro, meron dito sa Barahil, iniisip niya, marami na ako nagagawang kasalanan. Accepted pa kaya ako ng Lord? Ang dami kong sin. Pero para ipaalam sa iyo ng Diyos, anumang gaano ka man kakriminal o kasuklam-suklam na makasalanan, kaya kang patawarin ni Kristo. Kasi binayaran ni Jesus ang lahat mong kasalanan nang tusukin ng pako ang kanyang mga kamay. At sino yun? Kung ikaw yan, tumalong ka sa mo, ako yan! Hallelujah. Thank you. Ang kamay ng Diyos ay simbolo ng kanyang pagliligtas at proteksyon. Tandaan niyo po yan. Anong sabi ng Isaiah 41, talatang 10? Ako'y isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Ang kamay ng Diyos ay nagliligtas. Bakit? Sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamay na napako sa krus, kinansela niya ang lahat ng kasalanang nagawa natin mula nang tayo'y magkamalay. Every sin, walang in-exempt doon. Lahat ng kasalanan, kahit garapal na kasalanan ang ginawa mong yan, kahit pumatay ka pa ng tao, kinansela lahat yan. Kaya pag tinignan ka ngayon ng Diyos, tinignan kang walang bahid ni anumang dungis ng kasalanan. Ganyan po ang pagmamahal ni Kristo sa ating lahat, kapatid. At dahil dyan, point number 3, para matapos na rin po tayo, bakit mahalaga pinag-aaralan at pinipits ko ang patungkol sa kamay ni Jesus na tinusok ng pako? Dahil ang kamay ni Jesus, kaya nabutas, ay dahil gusto kanyang akapin at gusto kanyang abutin. Yun po yung pagmamahal po ang mensahe nun. Love ni Lord. Kaya yung mga sinasabing nagpatotoo na nag-altar call ako, yung isa wala doon naranasan. Minimensahehan ako ng Diyos, hindi anak. Kaya siya walang naranasan
dahil hindi niya pininiwalaan. Kinansel ko na ang lahat niyang kasalanan. Hanggang ngayon, may guilty feelings pa rin siya. Hanggang ngayon, feeling niya, unforgiven pa rin siya ng Diyos. Hanggang ngayon, feeling niya, hindi siya karapat-dapat makatanggap ng anumang blessing mula sa Diyos. Dahil masuwayin siya. Dahil suwail siya. Pero kung paniniwalaan niya ang pagkakapako ng kamay ni Kristo sa krus, na sinasabi ni Apostle Paul sa Colosas 2:14, mararamdaman niya yung akap ng Diyos sa kanya. Hindi lang naman siya nakaranas ng ganun. May iba nakaranas, inaakap sila ng Panginoon. Inaabot sila ng Diyos. Kaya nga, dito nakita ho natin, mga kapatid, ang nangyari kay Tomas. Si Tomas ayaw maniwala eh. Amen? Nakita namin si Jesus, buhay, hindi. Hindi ako maniniwala sa inyo, malibang maisuot ko ang aking daliri sa butas ng kanyang mga kamay. Paniniwalaan ko yan. Kaya, tingnan ninyo, si Jesus, nung magpakita, nandun si Tomas, hindi pinitsarahan si Tomas, halika ito, sabay hinawakan. Ikaw hindi ka niniwala sabay binugbog ni Jesus Christ. Hindi ganun eh. Di ba? Anong sinabi niya kay Tomas? Tomas, hawakan mo ang mga kamay ko. Hawakan mo ang tagiliran ko. Huwag kang magduda. Maniwala ka. Walang natanggap na anumang judgment, rebuke, correction si Tomas. Ang natanggap niya ay ang pag-abot ni Jesus Christ sa kanya. Minsan nag-aalinlangan siya. Minsan, kapatid, iniisip niya, totoo kaya itong Lord Jesus Christ na ito? Sabi sa kanya, huwag kang magdududa, maniwala ka. At saka sumagot si Tomas na sinasabing, Panginoon ko at Diyos ko. Nakita natin nang si Tomas ay nagduda, hindi siya pinalayas ni Jesus sa harapan niya. Hindi niya sinabi, lumayo ka. Sa halip, pinalapit niya si Tomas, halika, hawakan mo ako. Ilagay mo ang iyong kamay sa butas ng aking mga kamay at sa butas ng aking tagiliran. Bakit hindi itinago ni Jesus Christ ang mga bakas ng sugat sa kanyang kamay? Bakit? Bakit niya ipinakita yan, kapatid, kay Tomas? Ipinakita yan una para patunayan kay Tomas na siya ay totoong nabuhay na muli. Pag nabuhay na muli ang ating tagapagligtas, may pag-asa tayong lahat. Hindi katulad ng mga paniniwala nila sa mga founder ng iba't ibang relihiyon. Katulad kay Muhammad, founder of Islam, a Muslim. Namatay yun. Pero walang nai-record, maski sa kasaysayan, mga followers niya, na nabuhay uli si Muhammad, si Prophet Muhammad. Walang pag-asa ang kanilang relihiyon. Kasi patay yung founder nila. Yung founder ng Confucius, si Confucius. Yung founder ng Buddhism, si Buddha. Mga patayan, walang nai-record na anumang kasaysayan o history na nabuhay na muli sila. At tanging si Jesucristo lamang ang founder ng Christianity na hindi nanatili sa libingan ang kanyang katawan. Siya ay nabuhay na muli. Kaya si Jesus nung magpakita ay hindi isang multo, hindi siya isang imagination, siya po mismo ay buhay na ipinako sa krus. So ang sugat sa palad ng Panginoon ay evidence na ang cross ay totoo at ang resurrection ni Jesus ay totoo. Kaya ang pagdiriwang ng Resurrection Sunday ngayon, linggo ng pagkabuhay, ay hindi walang kabuluhan. Ito po ay may kabuluhan dahil totoong nabuhay si Jesus. At kung maniniwala kayo, narito siya ngayon sa atin. Hindi lang ninyo nakikita, pero pag may gift of discerning of spirits kayo, kaya mahalaga po kayo ay nababaptize sa Holy Spirit. Kasi yun ang susi para kumilos at kayo ay mag-move sa spiritual realm. Sabihin yung mundo ng mga espiritu, papasok ka doon. Yung mga bagay na hindi nakikita sa espiritu, makikita mo. Makakakita ka rin ng mga demonyo, hindi lang anghel. Mga espiritu ng demonyo, makikita mo. Magugulat ka, nasa church, katabi yung
Isa, kaya pala natutulog, inaantok, hinahagod ng demonyo. May ganun. Alam niyo ba yun? Hindi pa kayo kasi present noon nung time na nag-move tayo sa prophetic ministry. Sa prophetic ministry, halos lahat ng mga kapatiran natin na present, nakadilat ang mata, nakikita nila mismo, may masamang espiritu. Sabi pa nga sa akin ng isang sister, Pastor, yung upuang yun, may nakaupo po, evil spirit. Ano yung itsura niya? Para po siyang usok. May itim na usok ang manifestation ng evil spirit. Minsan, ay nasaan yung parang hood, naka-hood. Madilim yung buong katawan, pero ang nag-aapoy sa pula ay yung mata lang. Pero naka-hood siya. Walang korte, kasi naka-hood lang eh, parang mata lang na kulay pula. Yun po. So pag may discerning of spirits ka, nakikita mo ang demonyo, kahit sa loob ng katawan ng tao. Noong pong kasagsagan ng prophetic ministry dito sa church, ganun po yung ministry ko dati. Pagtingin ko sa isang tao, nakikita ko na agad may demonyo sa loob ng katawan niya. Minsan gumaganon pa oh. Ginaganon pa ako. Totoo yan. Tapos may lumalabas na, ano ba yung tumatalon-talon? Prag. Tagalog yung prag. Palaka, sa bibig. Nagpipits akong ganyan, no? Napahinto ako kasi may lumitaw na palaka sa bibig ng kapatid. Tapos yung pala, nung malaman ko, yung pala mahilig pala sa, yung bang pinapag-away ang mga kapitbahay, mga magkakamag-anak. May spirito siya ng palaka na nanggugulo sa family. Pinapag-away ang magkakapatid, pinapag-away ang magulang. Nagkakalat ba ng mga kung ano-ano mga balita? May demon sa loob eh. Ganun ako mag-preach, papatayin ko po yan. Palalapitin ko sa harapan. Sasabihin ko sa kanya yung nakita ko. Mamaya, nangiginig na yun. Kasi bakit? Lumalabas na yung masamang espiritu sa kanya. How I wish, sana mag-manifest uli sa akin yun. Ewan ko lang kung may dadalo pa sa gawain sa Panginoon pagka ganun eh, no? Kaya nung araw, alam ng mga datihan dito yun. Takot na sila pag ako na nandyan. Pag balabas na ako sa kwarto ko, alisan na lahat yung mga magulang. Kayo lang, diligadig ko yung mga boses, nagtatawa na pa siya, dumabas ako, wala na lahat eh. Ayan, isa yung sasaksi si Tito Roy, dating pastor natin nagbi-mission dati yan, sa Pangasinan at sa iba pang mga lugar na meron tayong simbahan. At dito nakita natin ang ikalawa. Bakit? Makita natin na ang kamay ng Panginoon ay meron po siyang sugat. Na ipinakita niya yan kay Tomas. At ipinakita rin sa akin eh. First time kong nakakita ng ganung vision. Hindi siya imagination, literal siya. Pero bukas ang mata ko, ang tawag doon ay open vision. Bukas ang mata ko kasi nagbi-minister ako eh. Biglang parang sa harapan ko, lumitaw ang malaking-malaking kamay. Tinitigan ko pa. Sabi ko pa nga, ay, ba't parang buhay na buhay pa yung sugat sa palad. Para ipakita ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Yan po ay pagpapahayag ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Ang kamay ni Jesus na nasugatan ay hindi po nagtutulak o nagtatakwil ng sino man. Ito po ay nag-aanyaya, lumapit ka sa akin. Magtiwala ka sa akin dahil ako ay totoong buhay, sabi ni Kristo. Hindi patay ang kamay na ipinako. Ito ay nabuhay upang hipuin ka maging sa hapong ito. Hindi siya ipinako dahil mahina siya, ipinako si Kristo dahil mahal kanya. Ang kamay ni Jesus na tinusok ng pako ay hindi lang isang kwento. Ito po ay presyo ng kalayaan mo. Amen. Ang kamay ni Kristo ay simbolo ng seguridad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi ng 1:10 talatang 28, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Parang taong ayaw bitawan ang mahal niya. Gusto na makipag-break ng boyfriend niya, wag, mahal na mahal kita, wag ka mawawala sa buhay ko, ikamamatay ko. Ganun ka rin kahalaga sa Diyos. Kahit makasalanan ka. Kahit hindi ka sumusunod sa Kanya,
Kahit marami kang pagkukulang, hindi ka pinapayagan ng Diyos na lumayo sa Kanya. Yun yung pagmamahal ng Diyos na yun, yung kamay na yun. Kaya yan ngayon yung aking ipinapahayag sa bawat isa sa kanyo. Ang kamay na tinusok ng pako ang tumubos sa lahat mula sa sumpa ng kahirapan sa buhay. Kaya ngayon, hindi ka na sinumpa. Wala ka ng sumpa ngayon. Pinagpala ka ng Diyos. Amen? Kaya, kung meron mang naramdaman naman parang cycle of curse, ibang parang nauulit. Nung dati noon, magte-take ng examination, ng board exam, lagi ka nagkakasakit na di natutuloy. Parang nagiging cycle na siya. Mayroong ancestral spirit mula pa sa ninuno mo na demonyo na gumugulo at winawasak ang kinabukasan mo. Tapos pag tuwing ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, lagi na lamang hindi natutuloy ang pag-a-apply mo ng trabaho kasi laging may dumalabas na mga medical findings na hindi maganda sa iyo. Pag mapupunan mo siya, tuwing laging mag-a-apply ka, para bagang nagre-repeat. Ang tawag doon, kapatid, ay ancestral curses. Noong pang matagal ng panahon, wala kang kinalaman, naging biktima ka lang, yung mga ninuno natin ay nagbigay ng buhay sa mga diwata, sa mga bathala, na kung saan ay hindi naman tunay na Diyos. Kaya ikaw ngayon, kapatid, ay inaangkin ng mga espiritu noong panahong yun. Kaya gusto mo mang lumaya, hindi ka makalaya. Salamat sa Diyos. Sapagkat mayroong napakong kamay sa bawat isa sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng sumpa ng kahirapan sa buhay. Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So, ang kamay ni Kristo ay nagpapala. Ang kamay ni Kristo na nabutas ay nagbibigay sa atin ng pangangailangan araw-araw. Awit 145, talatang 16. Ibinubukas mo ang iyong kamay at pinupunan mo ang pangangailangan naming lahat. So bukas ang kamay ng Diyos. Dito ko naunawaan nung ako'y nakahiga at nag-iisip, nakabukas ang kamay ng Diyos, ni Kristo, may sugat. Di ba pag may sugat ka dyan, sa palad, hindi mo siya basta maisasara. Masakit sa pag-iunat mo, kaya dapat nakaunat. Amen po ba? Kaya pala nakabukas ang palad ni Kristo. Bakit? Sapagkat hindi ka gugutumin ni Kristo. Hindi ka magugutom kapag ang kamay ng Diyos ay laging bukas para sa iyo. At ang simbolo ng mensaheng yon mula ngayon ay pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay. Mula ngayon, may kasaganaan. Kahit na may crisis, hindi mo mararamdaman ang krisis sa Pilipinas. Naghihirap ang mga kapitbahay mo, pero mananagana ka. Amen po ba? Halos wala nang makain ng mga kapitbahay mo, pero sa iyo bumabaha ng pagkain. Bakit? Sapagkat ang kamay ni Kristo ay bukas. Pag sinabing bukas palad, anong kahulugan ng bukas palad? Mapagbigay. Hindi maramot ang Diyos. Kaya nung makita ko yun, nakaganyan mismo. Hindi man nakaganon, hindi ka to dun sa picture. Nakaganon mismo. Bukas palad. Pinatayo ako ng Diyos sa harapan nyo para sabihin sa iyo, mula ngayon kilalanin mo, nasugatan ang palad ni Kristo upang laging bukas para sa iyo. Ano man ang need mo, ikaw man ay nag-take ng board or bar exam, ikaw man ay mag-take ng examination sa opening ng mga klase sa next semester na ito, at tingin mo parang hindi mo alam saan ka mag-aaral. Lord, ang bukas palad mo po, ang patuloy na mag-agos ng pagpapala, sunod-sunod, walang tigil na blessing sa aking buhay. At sino ang makatatanggap nun? Hindi ako naniniwala na ikaw yon. Sino makatatanggap nun?
Kung ikaw yan, tumalong ka sila. Ako yan! Amen. Sunod-sunod na pagbukas ang palad ni Kristo. Tandaan niyo po, pwede nga ang katabi mo, laging nakatikom ang palad niyan. Kaya talaga namang hindi ka hingi man lang kahit 5 eh. Pero si Kristo, hindi. Laging bukas ang palad. Amen po ba? Dahil ang pagpapala niya sa iyo, kapatid, ay sunod-sunod, unstoppable, walang tigil. Mula sa araw na ito, naniniwala ako, babahain ka ng pagpapala. Amen? Ang mga imposibleng bagay na maganap sa iyo ay mangyayari. Dahil bukas ang palad ng ating Panginoong Hesukristo. Handa ka niyang hipuin. Handa ka niyang i-promote. Handa ka niyang maranasan mo ang increase, increase, increase. Amen? Maranasan mo ang lahat ng uri ng blessing na hindi pa naranasan ng katabi mo. Hindi pa naranasan ng kapitbahay mo. May blessing kang tatanggapin na hindi pa naranasan ng mga kamag-anak mo. Ikaw lang ang makakatanggap. At sino ang ready sumalo? Kalabitin mo ang katabi mo, kapatid, ready ka ba? Pataasan na to ng talon. Pataasan na ito. Ibig sabihin ng pagpataasan, grabe. Strong desire na ito. Nanonood si Lord, nakaupo sa kanyang trono. Pinapanood tayong lahat dito. At titignan niya, sino yung pinakamataas tumalon? Yun ang uunahin niyang bubuhusan ng kanyang bukas na palad na pagpapala. Wala kang trabaho ngayon. After this, ang trabaho maghahanap sa'yo. Hindi ka makakatakas sa bagong trabaho. Amen po ba? Dati habol ng habol ka sa pera. Ngayon, hindi ka na maghahabol sa pera. Ikaw na ang hahanapin. Ikaw na ang hahabulin. Paniwalaan mo yan kasi bukas palad ang Diyos. Malinaw naman ang binasa natin sa Psalm 145 verse 16. Ang kamay ng Diyos ay bukas upang magbuhos ng mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen? At higit pa yan. Kaya ngayon, sabi sa katabi mo, humanda ka. Tatalong ka at sasaluhin mo ang lahat ng mga pagpapalang inilaan niya sa buhay mo. Ano mang klaseng blessing yan, hindi kayang tumbasan ng anumang pagpapala. Sapagkat yung blessing ng Lord is unparalleled. Wala siyang pwedeng itapat sa Kanya. Amen? Kung naniniwala ka, sabi sa katabi mo, kapatid, pataasan tayo ng lundag nito. Amen? Pataasan tayo ng talon. Amen po ba? Palakihan tayo ng desire. Mas matindi ang desire ko sumalo. Ready? I-release ko sa inyo ang pagpapalang sunod-sunod, walang tigil, walang hinto, unstoppable blessing ng Diyos sa buhay mo dahil bukas ang palad ng Diyos. Abba, Father, anoint my hands right now. Put the wounded hands of Jesus Christ on my hands. And I will release unstoppable blessing. Kahit si Satanas, hindi kayang hadlangan ang blessing na ito. Kahit sino mang Poncio Pilato cannot hinder the unstoppable blessing of God. Kalibutin mo ng katabi mo, ready ka na. Mas mataas akong tumalon sa'yo. Sapagat mula ngayon, papasok yan sa iyong buhay. Nabago na ang istorya ng buhay mo ngayon. Because of the open hand of Jesus. Sabi mo, kapatid, ngayon ang simula na mababago ang istorya ng buhay natin. Mula sa wala,
magiging punong-puno tayo. Amen? Ready? 1, 2, 3, salid mo! Uy, grabe. Nagbagsakan yung mga nasa itaas. Pati offering, pati ano. Sa sobrang taas na magliparan doon sa itaas. Kala ko hindi nabababa eh. Amen? Mula ngayon, pinagpala na ako ng Diyos. Sino ang may unstoppable blessing? Na kanino ang unstoppable blessing? Kung nasa iyo, tumalong ka, nasa akin! Isa pa! Amen. Woo, hallelujah. Punong-puno tayo ng pagpapala. Amen. Lahat ng praise and worship team, pwede na po tayo. Tumayo tayong lahat, kapatid. Unstoppable blessing yan ng Diyos sa iyo. Bukas ang palad ni Christ. At totoo, prophetic message yung binigay sa akin ng Lord. At mangyayari sa iyo yan. Nung ako ay nasa lugar ng Caloocan, invited ako sa isang church doon na yung pastor ay kamukha ni Joey Marquez. Nag-release po ako doon ng pagpapala. Yung pastor ng una, sabi ng arte naman ni Bishop Perdi, pahagis-hagis pa. Pero ikalawa, napatayo siya kasi paghagis ko daw, nagulat siya, bakit may mga kumikislap mula sa kamay ko, tumatapon sa mga tao. Kaya pala nagulat ako, lumagay sa unahan yung pastor. Siya yung ayang tangad-tangkad niya, 6-footer eh. Siya yung unang-unang naglulundagan doon. Yun pala, pagkatapos after 1 year, sabi niya sa akin, Bishop Perdi, grabe yung blessing na na-receive ng congregation ko. Ang mga membro ko ngayon, kailangan naming lumipat dahil yung mga sasakyan nilang lahat, hindi pwede makapag-parking. Dahil doon ang blessing ni Lord eh. Alam niyo po, ang dami pong pagpapalang na-receive ang maraming tao. Yung mga may mga sakit sa cancer, ng talo, pag-check up, magaling na sila. Akala lang kasi natin, pag hagis, lalo lang tayo. Hindi po, by faith po yan. Yung talo nyo, faith in action po yun. Yung faith nyo, you put your faith into action. Pag talon mo yan, desirable, yes Lord, I believe. Nasa akin na yun. Kaya ngayon, nasaan na ang unstoppable blessing? Tanungin mo katabi mo, nasaan na ang unstoppable blessing? Nasaan? Naniniwala ka ba nasa iyo? Sabi mo sa katabi mo, nasa atin! Ang unstoppable blessing, kung nasa iyo, ipakita mo sa Panginoon, nasa iyo. 1, 2, 3, nasa iyo! Amen. Sige, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon.